Galing daw talaga siya sa Vietnam. Marami silang napilitang tumakas doon dahil sa gera. Sumakay ng bangka. Papunta dito sa atin. Nagpatago-tago siya kasi wala siyang pasaporte o mga dokumento. Bali, Vietnamese po siya, Kapitana. Gustong humingi ng tulong para makabalik ulit doon sa Vietnam. Mahirap talagang maging refugee eh. Pero sige, ilalapit natin to kay Mayor. Salamat, Kapitana. Paano? Maiwan ko na ho kayo muna dyan. Sige, ako nang bahala dito. Kawawa naman siya, no? Bilang isang refugee, hindi niya magamit ang karapatan niya bilang isang citizen. Para bang wala siyang identity o pagkakilanlan. Alam mo ba kung anong citizenship meron ka? Tama. Bilang isang mamamayang Pilipino, ikaw ay isang Filipino citizen. At ang iyong nationality ay Filipino. Hindi ba't madalas yan na nakikita natin sa forms o pagka nag-a-apply tayo ng trabaho? Citizenship, nationality. Kung ikaw ang papipiliin, anong nationality ang gusto mo? Bakit ito ang iyong napili? Maaari mo ba itong ibahagi sa iyong mga kagrupo? Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Ay, bilang isang mamamayang Pilipino, marami tayong mga karapatan. Naaalala niyo pa ba ang mga to? Dahil mahal ko ang Pilipinas, iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Kung mayroon tayong mga karapatan, mayroon din tayong mga obligasyon bilang mamamayang Pilipino. Sa anumang relasyon, give and take dapat, hindi ba? Ano-ano ang mga obligasyong ito? Manatiling tapat sa Republika at igalang ang ating pambansang watawat. Ipagtanggol ang ating bansa at makapag-ambag sa kaunlaran nito. Sumunod sa mga itinakdang batas para mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Sikaping magkaroon ng hanap buhay upang maitaguyod ang pamilya. Tumulong sa mga gawaing pangkomunidad upang maitaguyod ang kapakanan ng mga miyembro nito. Magparehistro at bumoto. Dumalo at makibahagi sa mga pagpupulong o konsultasyon na ginagawa ng pamahalaan. Ilan lamang yan sa obligasyon natin bilang mga Pilipino. Naisasabuhay mo ba ang mga ito? Ikaw ba ay isang active citizen? Kung iyong ginagampanan ang iyong tungkulin at obligasyon sa iyong komunidad, ikaw ay isang aktibong mamamayan. Halimbawa, ang simpleng paglilinis ng paligid ng bahay mo o ng kaling kinatatayuan ng bahay mo. O di kaya naman ay ang pagtuturo sa mga kabataan ng tamang disiplina. Kung sa tingin mo may kailangang aksyonan na isang bagay, makialam. Naranasan mo na bang sumali sa mga malawakang pagsusulong ng kapakanan ng nakararami? O sa malawakang pagdulog sa mga kinauukulan para itama ang isang di makatarungang pangyayari? Bilang mga mamamayan,
Hindi natatapos ang obligasyon sa pag-alam ng suliranin. Mas mahalaga ang kakayahang magsama-sama at magkaisa para sa mabisang solusyon. Subalit, mahalagang piliin ang grupong sasalihan. Kailangan isinusulong nito ang makabubuti para sa nakararami at hindi nagdudulot ng karahasan at takot sa mga tao. Ano-anong mga programa o gawaing pangkomunidad na ang nasalihan mo? Anong naramdaman mo dito? Ano ang naging papel ng pamahalaan sa mga ito? Mag-aalala, masasaan ba't makakauwi ka rin sa inyong bansa? O malay natin, mailapit ni Mayor ang problema na ito sa inyong embassy. Salamat. Ano nga naman? Salamat. Habang papel ng isang pamahalaan na siguraduhing walang mamamayan ang naaabuso, o kung hindi naman, ay siguraduhing na isusulong ang karapatang pantao, mas maigi na ang bawat mamamayan ay magiging aktibo. Isipin nyo na lang, isang araw halimbawa, ikaw ay napaglamangan ng isang tendera sa palengke. Unang senaryo, nagkibit-balikat ka. Sabi mo nga, hayaan na. Ilan pa kayang mamamayan ang mapaglalamangan ng taong ito? Ilan pa kaya ang mapanlamang na taong kagaya nito? Sa tingin mo, makakaaksyon ba ng husto ang pamahalaan upang iwasto ang ganitong uri ng pang-aabuso ng kapwa sa kapwa-tao? Sa kabilang banda, sa halip na hayaan ay pinansin mo ang panlalamang. Tinawag ang atensyon ng tendera, ng namamahala ng palengke at kung di pa naaksyonan, ng punong barangay. Sa ganitong paraan, tinutulungan mo ang iyong pamahalaang makapagbigay ng naaangkop na tugon sa suliranin. Tandaan na ang kalidad ng pamamahala ay nakasalalay pa rin sa aktibong pakikilahok ng mamamayang nasasakupan. Rights, responsibilities. Karapatan, responsibilidad. Walang pag-unlad kung puro karapatan lang. Wala rin pag-asenso kung puro responsibilidad lang. Higit sa lahat, baliwala ang pagtamasa ng pansariling karapatan kung hindi na isusulong ang kaunlaran ng komunidad na ginagalawan. Nabigyan ka nga ng karapatang makapagtrabaho para mabuhay, pero hindi mo naman nililinis ang kapaligiran mo. Magkakasakit ka. Magkakasakit ang pamilya mo. Mawawalan ka ng trabaho. Habang namumuhay ka sa loob ng isang komunidad, may responsibilidad ka sa komunidad na iyong ginagalawan. Ang pakikiisa, paggalang, at pakikibahagi. Isipin mo na lang kung ang lahat ng individual na miyembro ng isang komunidad ay kumikilos ng naaayon sa kung ano ang dapat ginagawa ng isang mamamayan. Mararanasan mo pa ba ang maabuso o malamangan? Responsibilidad ng bawat isa sa ating tiyakin na maayos ang kalagayan ng komunidad. Kung hindi mo gagawin ang iyong responsibilidad, sino pa ang gagawa? Ang pag-unlad ay magmumula sa ating mga sarili. Tandaan, bilang mamamayan ng isang bansa, karapatan mong matamasa ang mga benepisyo na dapat ipagkaloob ng pamahalaan. Ngunit obligasyon mo rin na tumulong, makibahagi,
at isulong ang kapakanan ng nakararami sa mapayapang paraan. Responsibilidad mo na tiyakin na walang miyembro ng lipunan ang negatibong naaapektuhan habang iyong isinusulong ang personal mong interes. At obligasyon mo bilang isang mamamayan na gampanan ang iyong tungkulin para maisulong ang kaunlaran ng iyong pamayanan. Masasabi mo ba na isa kang proud na Pilipino? Bakit oo? O bakit naman hindi? Ano sa tingin mo ang maaari pang gawin upang masabi mong, ako ay Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa?